Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ang katangian ng buwan ng Sha'ban. Itinakda ng Allah sa buwan ng Sha'ban na ito ay kabilang sa mga buwan na mayroong katangian. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karamihan sa mga araw ng buwan ng Sha'ban, siya ay nag-ayuno ng sunnah. Ibig sabihin ay voluntaryong pag-ayuno. Na ito ay hindi niya ginawa sa ibang mga buwan. So yan ang kahulugan ng bahagi ng hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Aisha radhiyallahu anha. Siya ay asawa ng propeta. Sinabi niya, "Wa ma ra'aytuhu fi shahrin aktsaru siyaman minhu fi Sha'ban." Ang buwan ng Sha'ban, ito ay ikawalong buwan sa Islamic calendar na nasa pagitan ng buwan ng Rajab at buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, ang susunod sa buwan ng Sha'ban ay ito yung buwan ng Ramadan na buwan ng obligadong pag-ayuno. Bakit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-ayuno sa buwan ng Sha'ban? Ayon sa kanyang hadith na iniulat ni Usama ibn Zaid, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung buwan na ipinagsasawalang bahala ng mga tao. Ibig sabihin ay hindi nila pinagtutuunan ng pansin na kung saan ang buwan na ito ay napakalaki ang kanyang katangian. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Ito yung buwan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itinataas ang mga gawain patungo sa dakilang Allah, patungo sa Panginoon Diyos ng sanlibutan. Kaya gusto ko, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay itataas ang aking mga gawain na ako ay nag-aayuno. So iyan ang dahilan kung bakit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-ayuno sa buwan ng Sha'ban, sapagkat sa buwan na ito itinataas ang mga gawain patungo sa dakilang Allah. Ayon sa mga pantas ng Islam, habang ang tao ay nabubuhay, ay itinataas ang kanyang mga gawain sa tatlong pagkakataon. Ang una, bawat taon. Ibig sabihin, bawat taon ay itinataas ang mga gawain patungo sa dakilang Allah na ito ay sa buwan ng Sha'ban. Ibig sabihin, bawat taon ay itinataas ang mga gawain sa buwan ng Sha'ban, katulad ng nabanggit natin. Pangalawang pagkakataon ay bawat linggo. Ito ay 2 bisis, araw ng Lunes at araw ng Huwebes. So iyan ang kahulugan ng sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinataas ang mga gawain patungo sa dakilang Allah sa araw ng Lunes at sa araw ng Huwebes. Maliban lamang, sabi ng propeta, na hindi itataas ang kanyang mga gawain ay rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna. Yaong tao na mayroong alitan sa pagitan niya at sa pagitan ng kanyang kapatid, sa pagitan ng kanyang kapwa-tao. Hanggat hindi sila magkasundo ay hindi itataas ang kanilang mga gawain. At sa araw na ito, sabi ng propeta, ay pinapatawad ng Allah ang kasalanan ng kanyang alipin. Maliban lamang na hindi patatawarin ay yaong taong nagtatambal ng pagsamba sa Allah. Ibig sabihin, siya ay sumasamba ng iba bukod sa Allah. Pangatlong pagkakataon ay bawat araw. Ito naman ay 2 bisis. Halimbawa, yung mga ginawa sa umaga, ito ay itataas doon sa Allah bago sumapit ang mga gawain sa gabi. Ang mga ginagawa naman sa gabi, ito ay itataas patungo sa dakilang Allah bago sumapit ang mga gawain sa umaga. Ibig sabihin, ito ay sa oras ng Asr sa hapon at sa oras ng Fajr sa madaling araw. Kaya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-ayuno siya sa buwan ng Sha'ban sapagkat ito ay buwan na itinataas ang mga gawain patungo sa Allah. Ang pag-ayuno sa buwan ng Sha'ban,
ito ay hindi obligado. Ito ay isang sunnah. Ibig sabihin ay voluntaryong pag-ayuno. Subalit ito ay may batayan sa mga ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa makatuwid ay hindi maaari sa sinumang taong mananampalataya na gumawa siya ng mga imbentong voluntaryong pagsamba sa Allah na ito ay walang basihan sa Islam at walang batayan mula sa mga ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Islam. Ang batas ng Islam tungkol sa sunnah at saka obligado, tungkol sa voluntaryong pagsamba at saka obligadong pagsamba. Ang voluntaryong pagsamba, kapag ito ay nagawa ng isang tao, ay magkakaroon siya ng gantimpala. At kapag ito naman ay hindi niya nagawa, ay wala siyang gantimpala at wala rin siyang kaparusahan. Subalit ang obligado, kapag ito ay nagawa ng isang taong mananampalataya, ay magkakaroon siya ng gantimpala. At kapag ito naman ay hindi niya nagawa, mayroon siyang pananagutan sa Allah sapagkat siya ay nagkasala. So yan ang pagitan ng tinatawag ng sunnah o di kaya ay voluntaryong pagsamba at sa kawajib. Ibig sabihin ay mga obligadong pagsamba sa Allah. Kaya mas mainam sa isang taong mananampalataya na kung kaya niya ay maisagawa niya ang pag-ayuno sa buwan ng Shaban upang makamit niya ang gantimpala sa buwan na ito. At ito ay bilang pagsunod sa sunnah o di kaya ay ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan ang ilan sa maikling paglilinaw tungkol sa mga katangian ng buwan ng Shaban na ito yung ikawalong buwan sa Islamic calendar. Hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.